Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay. Good morning, lungsod ng Olongapo. Ako nga pala si Patrolman Justin Joseph Turalba. Ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang inyong pulis gapo ngayong umaga ng Huwebes, April 16, 2026. Kami ay mula sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office at kami ang inyong makakasama para sa Balitang Pulis Gapo. Welcome po sa ating programa para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang pinalakas through online. At syempre hatid sa inyo yan ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang impormasyon at kaganapan dito sa loob ng ating lungsod. Muli, Happy Thursday mga ka-okay. Batiin din natin ang ating mga listeners na sana safe ang lahat. Kamusta naman po kayo and keep safe mga ka-okay. Ayan, bago din natin umpisahan ang ating weekly accomplishment report, ay nais po muna naming batiin ng belated happy birthday ang aming Regional Director, Police Brigadier General Jess Mendez, na ngayon po ay nasa Camp Cabal para po sa kanyang RDS visit. Ayan. Tama ka dyan, partner. And again, belated happy birthday, sir. And welcome sa Olongapo City Police Office. And I'm sure lahat po ay masaya para masilayan ng personal ang ating Regional Director. Yes, tama ka dyan, partner. No? Most probably, baka nandun na siya ngayon sa Camp Cabal. Kanina lamang, itong umaga ay nasa office siya ng ating butihing mayor, Mayor Len J. Paulino Jr. para po siya magbigay ng kanyang courtesy visit. Ayan. Kaisa ng bawat Pilipino at mamamayang Pilipino, may tataguyod po natin ang adhikaing mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakiisa para sa isang ligtas, maayos at mapayapang Olongapo. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye tungkol sa mga program at activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At amin din pong ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng aming peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan po ng ating mga PNP activities. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa katuparan ng mga hakbang at gampanin ng mga tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilan ng 97.5 sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mga malawak na impormasyon. At abangan din po natin ang ating mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na nakaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod ng pamamagitan ng ating PNP activities sa ilalim. Yan ang pamumuno ng ating Acting City Director, Police Colonel Dionido S. Meñago Jr. At sa katuparan at gampanin at natutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim ng pamumuno ng ating Chief PNP Police General Jose Melencio Corpus Tates Jr. na may layuning magbigay ang magandang ugnayan sa mga ating komunidad. Kasama ng ating Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, kaaktibay ng ating mga kapartner agency upang maabot ang ating kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula po yan noong April 6 hanggang April 12, 2026 bilang bahagi ng ating previous week. Sa kabuuan po ay meron po tayong 25 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel Maniago mula po yan sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, 8 drug personalities ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula po yan sa matagumpay na isinagawang 7 anti-illegal drug operations.
sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Leonido S. Meñago Jr., Acting City Director, nagsasagawa ng OPPO and weekly operation bilang bahagi ng PNP Focus Agente sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation or EMPO strategy. Ang mga operasyong ito alinsunod sa direktiba nina Police General Jose Melencio C. Nartades Jr., Chief PNP National Police, and Brigadier General Jess B. Mendez, Acting Regional Director ng PRO3, na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng kaligtasan ng publiko. Noong April 7, 2026, isang street-level individual ang naaresto ng Police Station 6 sa bisa ng warrant of arrest. At noong April 9, 2026, isang street-level individual din ang naaresto sa Police Station 4 kung saan nakapagkumpiska ng higit kumulang 1 gramo. Noong April 10, 2026, dalawang street-level individual din ang naaresto sa Police Station 1 kung saan nakapagkumpiska ng 54.117 grams ng marijuana na may standard drug price na 6,494 pesos. Sa kaparehong araw, naaresto ang isang street-level individual din ng Police Station 2 at isang street-level individual din na naaresto ng Police Station 6 kung saan nakapagkumpiska ng higit kumulang 2 gramo. Samantala, noong April 11, 2026, nakapag-aresto ang Police Drug Enforcement Unit o CPDU ng isang street-level individual, ganoon din ng Police Station 5 kung saan nakapagkumpiska ng higit kumulang 2 gramo. Sa kabuuang nakapagkumpiska tayo ng 2.77 grams ng shabu at 54.2 grams ng marijuana na may kabuuang standard drug price na 25,316 pesos and 44 centavos. Samantala, para naman po sa ating accomplishment on wanted persons, 2 wanted persons po ang matagumpay na naaresto sa pamamagitan po yan ng warrant of arrest at search warrant mula po yan sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operations at bunga ng masusing intelligence gathering ng inyong pulis po sa buong lungsod ng Olongapo. Noong April 7, 2026, isang individual ang naaresto sa may Hulo Street, Barangay Barreto, lungsod ng Olongapo dahil po sa paglabag sa sections 5 and 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, noong April 10, 2026, isang individual naman po ang naaresto sa kahabaan ng Northern Extension, Barangay New Calalake, Olongapo City para sa kasong paglabag sa Republic Act 10586, also known as the Anti-Drunk and Drug Driving Law. Sa kabuuan, ang operasyong ito ay nagpapakita ng mas pinaigting na kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa wanted persons na may layuning panatilihin ang kapayapaan at tiyakin na ang lumalabag sa batas ay napapanagot. Ayan, napakarami pa po nating ibibigay ng mga balita. Magbabalik lamang ang Balitang Pulis po matapos ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Nagbabalik ang inyong Balitang Pulis po. At sa pagpapatuloy ng ating pag-uulat sa ating kampanya laban sa illegal na pagsusugal sa unang linggo ng buwan ng Abril, bilang bahagi ng pinaigting at pagpapatupad ng batas, nagsagawa ang OPPO ng serye ng operasyon upang sugpuin ang iba't ibang uri ng illegal na sugal sa lungsod. Noong April 8, 2026, 3 individual ang naaresto sa Avocado Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City dahil sa paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling Law, particular sa larong Tong Its. Sa nasabing operasyon, nakumpiska ang halagang 650 pesos na nagsilbing bet money. Samantala, noong April 7, 2026, 2 individual naman ang naaresto ng Police Station 5 dahil sa aktong paglalaro ng Caracruz. Nakumpiska sa kanila ang 3
piraso ng pisong barya na nagsilbing toss coin at sa halagang 550 na nagsilbing bet money. Ang mga operasyong ito ay patunay at patuloy na pagsisikap ng OCPO na sugpuin ng illegal na pagsusugal sa kadalasang nagiging sanhi ng iba pang uri ng kriminal. Sa kabuuan, ipinakita nito na matatag at tuloy-tuloy na kampanya ng kapulisan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad. Ayan, sa karagdagang balita naman mga ka-okay, isang alias Jack naman ang naaresto ng Police Station 5 noong April 9 po yan dahil po sa kanilang kinasang search warrant. Ang nasabing search warrant ay inisyo ng Executive Judge ng Regional Trial Court dito po sa lungsod ng Olongapo, kung saan nakumpiska sa suspect ang isang 38 caliber revolver na walang serial number at loaded po yan ng 4 live ammunitions o bala. Kasalukuyan pong nasa pangangalaga ng Police Station 5 ang nasabing individual at nananatili sa kanilang custodial facilities. At isang insidente ng double homicide and qualified theft na may halagang 1 milyong piso at naitala sa barangay Nyukabalan, lungsod ng Olongapo. Ayon sa ulat, naganap ang aksidente bandang alas 2 ng hapon noong April 10, 2026 at naiulat sa mga otoridad bandang alas 7 ng gabi ng kaparehong araw. Naganap ang aksidente sa number 44 Santol Street, Purok 3, Barangay Nyukabalan, Olongapo City. Batay sa investigasyon, ang mga biktima kapwang natagpuang walang mga buhay at may tama ng bala mula sa hindi pa natukoy na kalibre ng baril. Sila ay kanilang mga magkalibing partner at tagapag-alaga ng bahay ng complainant. At ang ulat ng insidente, ang mismong complainant na isang nakarating sa pinangyarihan ng nadiskubring krimen. Samantala, itinuturing na suspect na insidente ang kapatid ng biktima at nagrereklamo na residente rin ng nasabing lugar na walang trabaho. Ayon sa ulat, natuklasan din ang vault ng complainant na naglalaman ng tiyagang 1 milyong piso at pinuwersang binuksan at nawawala ang laman nito. Bago ang insidente, nakita pa umano ng complainant ang suspect na umalis sa lugar na tila balisa. Nauna ring umanong inutusan ng suspect na bumili ng gripo na binigyan ng 500 pesos subalit hindi na ito bumalik. Dagdag pa sa investigasyon, ilang buwan bago ang insidente, nakita umano sa social media ng suspect na may hawak na baril na hindi natutukoy ang uri. Sa isinagawang ocular inspection, natagpuan ng isang pares ng tsinelas na pinaniniwala ang pag-aari ng suspect na bakas ng dugo sa katabing silid. Pagpatuloy ng ating sinasagawang follow-up investigation ng Police Station 4 ng Olongapo City Police Office para sa agarang ikadarakip ng suspect at posibleng pagbawi sa ninakaw na salapi. At para naman po sa ating community engagement at intensified information operation. Dumalo si Police Colonel Junido Maniago Jr., Acting City Director ng Olongapo City Police Office sa pagbubukas ng Olongapo Summer Sports Clinic 2026 na ginanap noong April 15, 2026 sa may Rizal Triangle West, Bahak-Bahak, lungsod ng Olongapo. Ang Olongapo Summer Sports Clinic 2026 ay isang programang pangkaunlaran sa palakasan na naglalayong magbigay ng iba't ibang pagsasanay sa sports clinics at mga aktibidad para sa physical fitness ng mga kabataan at mamamayan ng Olongapo. Ipinahayag ni Police Colonel Maniago ang kanyang buong suporta sa mga programang tumutulong sa kabataan. Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng sports,
ay nahuhubog ang disiplina, pagkakaisa at tamang pamumuhay ng mga kabataan. Gayon din ang pagpapaunlad ng kanilang kakayahan sa iba't ibang larangan ng palakasan tulad ng basketball, volleyball, taekwondo, athletics at iba pa. Layunin ng programang ito na palakasin ang kabataang Olongapeño upang maging mas malusog, disiplinado at produktibong miyembro ng lipunan. Samantala, natagpuan na isinagawa ng Olongapo City Police Office sa pamumuno ng Acting City Director Police Colonel Leonido Maniago Jr. sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Malencio Santos Jr. Katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang isang barangay ng Anti-Drug Abuse Council o BADAC meeting bilang paghahanda na nalalapit na pagbubukas ng Balay Silangan. Sinagawa ang aktibidad sa Barangay Santa Rita, lungsod ng Olongapo noong April 15, 2026. Tinalakay sa pulong ang pangunahing layunin ng Balay Silangan program na baguhin at i-reforma ang mga dating nalalabag sa batas kaugnay ang legal na droga upang maging protektibo at kapaki-pakinabang na mamayan ng lipunan ng pamamagitan ng community-based intervention, paggabay at suporta. Sa pamamagitan at pinagtibay na ugnayan ng OCPO, PDEA at lokal na stakeholder, maninigurado ang mga holistikong pamamaraan at rehabilitasyon, pagbawi muli sa pagsasama ng komunidad ng mga benepisyong programa. Ang Balay Silangan ay patuloy na nagsisilbing simbolo ng pag-asa na nagbibigay ng panibagong pagkakataon sa mga individual upang mapagsimula muli at maging responsableng mamamayan ng lipunan. Samantala, aktibong namang lumahok bilang miyembro ng ad hoc committee sa isinagawang interview at screening ng mga aplikante para sa PNP Calendar Year 2026 Recruitment Program. Kasama dito si Police Colonel Maniago na pinangunahan ni Honorable Roland C. Paulino Jr., alkalde ng lungsod ng Olongapo noong April 15, 2026. Ipinakita ni Police Colonel Maniago ang kanyang matibay na paninindigan sa pamamagitan ng aktibo at hands-on na pakikilahok sa proseso ng screening upang matiyak na ang mga mapipiling aplikante ay yaong karapat-dapat, may kakayahan at may angking dedikasyon sa paglilingkod. Binigyan din niya ang kahalagahan ng masusing pagsusuri sa bawat aplikante bilang pagkilala na ang lakas ng organisasyon ay nagsisimula sa kalidad, integridad at dedikasyon ng mga magiging bagong miyembro nito. Ang kanyang pakikibahagi ay nagpapakita ng matibay na hangarin na makabuo ng isang disiplinado, mahusay at makataong Philippine National Police, isang organisasyong maaaring pagkatiwalaan at sandigan ng komunidad. Sa kaparehong araw ng April 15, 2026, personal na isinagawa ni Police Colonel Maniago Jr. ang programang Kadiwa ng Pangulo sa loob ng Camp Lieutenant Den Manuel F. Cabal, Barangay Barreto, Olongapo City, kung saan masayang nakikipag-diagulo sa mga local vendor bilang pagpapakita ng buong suporta sa kanilang sektor. Hindi lamang ito, simpleng pamilihan, ito ay tulay sa oportunidad sa pamamagitan ng kadiwa direktang na iuugnay ang ating mga magsasaka at mangingisda sa na nagbigay ng sariwang produkto sa abot kayang presyo, pagbibigay ng kita para sa maliliit na negosyante at suporta sa food security ng local economy. Personal ding pinasamalatan ng Acting City Director ang kanyang mga tauhan na makipag-ugnayan sa mga tendero upang muling makipagbigay ng buong suporta ng kapulisan sa programang nagpapaguyod ng pagkakaisa sa komunidad at kaunlaran ng bawat Pilipino.
Naku, marami pa tayong ibibigay ng mga kaganapan sa ating lungsod. Magbabalik po ang Balitang Pulis Gapo matapos ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Muling nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy sa kanyang ika-28 day na panunungkulan bilang Acting City Director, aktibo pong nagsagawa ng pagbisita at coordination meeting sa iba't ibang business establishment sa lungsod si Police Colonel Maniago Jr. Layunin ng aktibidad na ito na lalo pang palakasin ang ugnayan ng pulisya at komunidad, partikular na po ang sektor ng negosyo, at matiyak ang isang ligtas, maayos at business-friendly na kapaligiran sa lungsod ng Olongapo. Sa kanyang pag-iikot, nakipag-ugnayan si Police Colonel Maniago sa mga stakeholders, pinakinggan ang kanilang mga hinaing at alalahanin at tinalakay ang mga hakbang upang mas mapalakas ang seguridad at maiwasan anumang uri ng kriminalidad sa kanilang lugar. Hinimok din niya ang aktibong pakikipagtulungan at pagiging mapagmatsyag ng mga negosyante at binigyan din ang kaligtasan ng publiko sa isang sama-samang responsibilidad. Samantala, sa ibang ulat, pinangunahan naman ni Police Colonel Maniago Jr. ay sinagawang entrance briefing para sa NAPOLCOM Inspection at Assessment Team. Ang naturang team ay pinangunahan ni Director Evangeline Almerante, ang Regional Director ng NAPOLCOM Regional Office 3, kasama ang kanyang mga kinatuwang na opisyal. Sa kanyang mensahe sa mga opisyal at kawani ng Olongapo City Police Office, binigyan din ni Director Almerante ang kahalagahan ng patuloy na pagpapaunlad ng hanay ng kapulisan. Gayun din ang mahalagang papel ng NAPOLCOM upang matiyak na ang mga kapulisan ay nanatiling epesyente, may pananagutan at tumutugon sa pangangailangan ng komunidad. Layunin ng masusing assessment na ito na matiyak na ang bawat tanggapan at personnel sa ilalim ng command ay sumusunod sa pinakamataas na antas ng profesionalismo at kahandaan sa operasyon. At yan ang aming accomplishment on community engagement and intensified information operation para sa inyo mga ka-OK. At ang lahat ng aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikaing isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman po hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalong mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. Sa pagpapatuloy mga ka-OK, dumako naman tayo sa pagbibigay ng ating mga safety tips bilang bahagi ng ating pagpapaigting ng information operations para sa ating mga ka-OK na talaga naman pong kapakipakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating kapulisan. Ito, paunawa po sa publiko bilang pakikiisa sa Safer Cities Initiative ng DILG at ng lokal na pamahalaan ng Olongapo. Mas pinaigting natin sa ating pamahalaang lungsod ng Olongapo ang pagpapatupad ng mga sumusunod na alituntunin para sa ating kaayusan dito sa ating lungsod. Bawal na po ang pag-inom sa pampublikong lugar. Bagaman noon pa po naman ay pinagbabawal na, mas lalo lang po nating pinaigting ang ating mga pulisiya na ito. Mahigpit na pinagbabawal ang pag-inom sa mga publikong kalsada kasama na ang paglatag ng mga mesa at silya sa bangketa o kalsada. Bawal ang nakahubad o topless sa kalye o lansangan. Inaasahan na ang lahat ay maging disente sa pananamit habang nasa labas ng tahanan at nasa pampublikong lugar. Bawal ang maingay na audio pasado alas 10 ng gabi. Ayan po, lahat po ng ating mga kaubayan nagsasaya, pakiusap po, meron po tayong public advisory. Bawal po ang paggamit ng videoke o maingay na sounds sa labas pagsapit po yan ng alas 10 ng gabi. Ayan, inuulit po natin, bawal na po ang maingay na audio pasado alas 10 ng gabi. Bawal na rin po ang paggalagalang minor de edad. Ayon po sa ating mga city ordinance na pinapatupad sa ating lungsod, bawal ang mga minor de edad na pakaalat-kalat sa lansangan lagpas alas 10 ng gabi.
Kami po bilang pamunuan ng Olongapo City Police Office, nakikiisa at sumusunod po kami, naway makiisa at sumunod din po tayo sa mga alituntunin ito upang mapanatili ang kaligtasan, kaayusan at kapayapaan sa ating lungsod. Para naman sa ating public advisory para sa fake medicine, mag-ingat sa peking gamot. Ang mga peligro nito, mabilis na pagdami ng peking gamot at expired na gamot. Mga pinsala sa kalusugan mula sa hindi rehistradong gamot. Hindi mapatunayang pinagmulan. Maaring kontaminado, walang bisa o walang sangkap. Kilalanin ang mga babala. Mag-ingat sa mga napakamurang deal ng mga gamot sa online. No prescription required. Isang malaking red flag. Unprofessional website and support. Unverifiable location. Walang binibigay na street or address. Mga hakbang na dapat gawin. Paano makatulong sa komunidad? Tukuyin ang mga peking online. Iwasan ang mga hindi rehistradong deal o regulated deals. Walang icon na siguradong pagbabayad. I-report ang mga kahinahinalang gamot sa website. Ayan, protektahan ang pampublikong kalusugan mga ka-okay. At yan po ang aming mga safety tips for today. Naway meron po tayong napulot na aral at mag-ingat po lagi tayo mga ka-okay. At para maging updated sa OCPO activities and accomplishment, please follow our page, Police Gapo Disiplinado. And please give us your likes, comments, and shares na po sa aming Facebook account at Olongapo City Police Office. Diyan po ninyo nakikita ang aming mga accomplishment o conducted activities. And also follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon, ang 97.5 DWOK, ito ang radyo ko. At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo, Action Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 to 1:30 p.m. Garon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at sa Police News Network Police page. At yan po ang hatid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ninyong pakikinig. Sa ating programa ngayong umaga, laging tandaan, usapang kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako pa ang inyong Police Gapo, Police Patrolman Justin Joseph Turalba. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming Acting City Director Police Colonel Jonido Sinapilo Madiago Jr. Kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan na 97.5 DWOK FM, sa aming pong station manager Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Macy na kasama natin ngayon na nag-a-assist sa amin, Sir Andrew and the rest of the team. Thank you po for giving us the valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre sa ating pong mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang may taguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonillo. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Webes upang makinig po ng ating programa tuwing Webes po ng umaga dito po sa Balitang Police Gapo.